Hindi naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions. Pero minessage, tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob. Anong kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga layuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero alam yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kampitan ng Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Update na tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay. Sabi niya lagi, laan lang sa likal. Laan lang sa likal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niyo about it? oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. Then, pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas yung blood sugar niya. Kaya nag-insulin sila. Ma'am, how good or the reports na nangingigaw po ng asylum si President Duterte? What was the line? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin niyo, babaliktad din po ang lahat? kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung black voting ng PPP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election day. Matindi ito. Since wala na po yung since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before during the campaign tungkol dito sa ganitong issue na to? Kung did you ask President Marcos, meron bang promise for him not to turn over former president? Yes. We did not discuss anything about Pero were there discussions before this? no, with President Marcos. No, there were no discussions with President Marcos except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. We will release that letter. How are you feeling, ma'am? How are you feeling? Sino ba kasama niyo sa sa plane? Ako hindi ko alam. Hindi kayo nag- sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane na nasa labas. Kasama si Kitty, hindi kasama. Nandoon sa labas. And kasi crucial itong gabi nito. National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with using Zuleika Lopez. So it's not surprising that it is happening. Ma'am, may mga balita na ito po, itinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo, ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na, ma'am. Anong handa? Kumbaga, handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Inisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern
natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for guys. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Para pinapalayo ko ba niya sa kumbaga sa circle na kumbaga wag ka na idamay ng pamumulitika? Hindi. Kasi ano kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Silang mag-asawa or kaming mag-ama. Hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya Okay. never kami nagsasabay sa mga Okay. Ma'am, Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na kasama ako sa airplane na yan. ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakita na natin na ano nga, Private. Politiko, ma'am. ginagawa nila talaga. Okay. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities. Ma'am, nag-a-appeal po ba sa inyo sila Atty. Torion at Atty. Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi ko nakausap si Atty. Vic Rodriguez at si Atty. Torion. So, ang nakakausap ko si Atty. Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Atty. Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands,